Mahina po talaga ang bumbunan ni Robin Padilla. Gusto niya ebidensya? Ito po. Sabi nila, paano magbabago ang Pilipinas? Eh, titingnan nyo yung Davao. Kwento mismo ni Dr. Mata, sasabihin nila si Robin Padilla, di naman taga Davao yan. Ano alam niya? Ito, nagkwento siya kanina kung gaano kagulo ang Davao bago dumating si Digong. Kung paano si Inday Sara Duterte inayos din ng Davao na baon sa utang, binayaran na lahat ng utang. Yan si Inday. Oh, napansin niyo po ba kung ano yung sinabi ni Robin Padilla? Nagets niyo? Hindi. Ito. Ipe-play ulit natin. Kung paano si Inday Sara Duterte inayos din ng Davao na baon sa utang, binayaran na lahat ng utang. Yan si Inday. So, tingin ko, nagets na ng ating mga tropa pips, mga manonood natin, nagets nyo na, di ba? Para sa mga DDS, ulitin natin itong maikli lang na video na to. Ulitin lang natin para sa mga DD-list na mga bobo. Para maintindihan nila, mas babagalan pa natin. Kung paano si Inday Sara Duterte inayos din ng Davao na baon sa utang, binayaran na lahat ng utang. Yan si Inday. O, diba? Naintindihan nyo na. Ang Davao City daw, baon sa utang. Ayan. Baon daw po sa utang. At nang maging mayor, si Sara Duterte, binayaran daw po niya lahat ng utang ng Davao. Wow! Ang galing naman ni Sara. Palakpakan natin. Ang galing. Diba kasi binayaran niya ang utang ng Davao City? Eto ngayon ang tanong. Kaya sabi ko sa inyo, bobo talaga tong si Robin Padilla. Eto ngayon ang tanong. Sino ba ang matagal na naging mayor ng Davao City bago maging mayor si Sara Duterte? Sino? Kaya sabi ko, anak ng titing, dapat dito kay Robin, binubusala na lang bunganga nito kapag nasa mga event. Dapat dito hindi pinagtatalumpati o hindi dapat ito pinagsasalita. Lumilitaw ang pagiging mangmang. Lumilitaw. Pahamak. Pinahamak pa niya si Digong. Nakalimutan yata ni Robin Padilla na ang mayor ng Davao City simula 1986 na naging caretaker etong si Digong ng Davao City, never na itong napalitan. Napalitan man ng isang term, pero kaalyado pa rin nila. Dami lang yun. Tuta lang din. Napakatanga. Piruin mo ito. Si Digong po, ayan ito yun. May 2, 1986 hanggang November 27, 1987, officer in charge etong si Digong ng Davao City. Tapos hindi na po siya napalitan. Never na siyang napalitan diba? Kaya paano nangyari na sinasabi nitong si Digong, nitong si Robin Padilla na baon daw po sa utang etong Davao City. So ibig sabihin, ibinaon ni Digong sa utang ang Davao City at ang nagbayad si Sara Duterte. Yan bang gustong ipaintindi sa atin nitong si Robin Padilla? February 2 hanggang February 2, 1988 hanggang March 19, 1998 mayor. Tapos sinundan siya ni Sara 2001 to 2010
O tapos 2013 to 2016. Si ano ulit? Si Sara ulit. Eto sa Wikipedia tayo nakatingin si Digong ang naging kung di ako nagkakamali, nakita ko kanina parang pang 18 na mayor ng Davao City. Sus Mariosep naman, napakahina ng bumbunan talaga nitong si Robin Padilla. 21st Mayor of Davao City, si Sara. Tapos ang kanyang Vice Mayor, si Paulo Duterte. Si Sebastian Duterte, naging Vice Mayor din niya. Diba? Naging Vice Mayor si Digong noong 2010. Tapos ito ano nakalagay dito, 2007 to 2010 ang mayor naman etong si Digong ulit. Vice Mayor pala si Digong. Ito Vice Mayor si Sara, si Digong ang mayor. Nagpapalitan lang sila nagpapalitan lang sila. Wala namang na iba na namamahala dyan sa Davao City for the longest time, simula nung 1986. Puro si Digong, puro si Sara ang mga naging mayor. Kaya paano nangyari na etong si Robin Padilla, alam niyo yung nagbitaw siya ng salita na makakapagpahamak kay Digong. So, ibig sabihin, simula 1986 hanggang maging mayor si Sara ng Davao City, abay binaon ni Digong sa utang ang Davao City. Ganyan ba? Yun ba ang gustong ipaintindi sa atin? Nitong si Robin Padilla? Ibig sabihin, simula nung 1986 hanggang naging mayor si Sara, 2010, ng Davao City, baon sa utang. Ang Davao City dahil kay Digong. Kala ko ba maganda? Kala ka, pinagmamalaki pa ni Digong. Maganda daw ang Davao City, maayos daw. Pero baon sa utang? Binaon sa utang ni Digong? Kung pupunta nga kayo ng Davao, makikita nyo naman sa mga video, makikita nyo naman sa mga vlog, makikita nyo yan makikita nyo yan. Search nyo lang Davao City, mga video dyan. Malayong malayo sa Davao City, ang Davao City sa Cebu. Mas maganda ang Cebu. Pag tinignan nyo nga Davao City, parang lumang syudad lang parang lumang syudad. Capital city siya pero hindi siya ganon kaganda. Yun nga pinagmamalaki na sa ilalim na daw ng lupa yung mga mga kawad ng kuryente. Tignan niyo mga video. Mayroon pa rin kawad ng kuryente sa Davao City. Nyo, search nyo. Davao City today. Search nyo yung mga video. Mayroon pa rin kawad ng kuryente doon. Hindi buong Davao City. Isang linya lang ihata ng isang street lang ang wala ng kawad daw. Diba? Naku po. Kaya alam nyo, ang daming nauuto nitong mga Duterte na ito dahil ang pinagmamalaki nila Davao City. Kung hindi lang naman nila minomonopolyo ang mga tao diyan at tinatanim nila sa isipan ng mga tao na maganda Davao City, wala namang pupunta dyan. Pagpunta mo ng Davao City, ano abutan mo? Baha. Ano makikita mo dyan? Ang daming nakita ko, may nagreklamo nakita ko baha, tapos dun sa may Panakan, Pakanan. Panakan. Sira-sira daw yung kalsada, kailan daw ba maayos? Hintayin nyo kung kailan naayos ni Bastian. Inuuna pa yung tatay na nabubulok doon sa ICC. Ayan mga nakita ko na sa comment, mga nagrereklamo mga tao sa Davao.
Kala mo lang kapag sinabi Davao, maganda. Syempre sa kwento nila yun. Pero yung mga talagang tao, mga tunay na mamamayan ng Davao, alam naman nila na wala nang igaganda ang Davao. Dahil talaga pong ang Davao, kumbaga parang ano na lang, parang kung ano na lang ang ibigay ng mga Duterte sa tao, yun na lang. Ganun na lang. Sa kapag hindi naman nila sinuporta ng mga Duterte, yari sila eh. Alam naman yan ng mga taga Davao, kaya nga lagi nilang ipinapanalo ang mga Duterte sa Davao City. Kasi kapag hindi nanalo ang mga Duterte, alam nila yon, maraming mawawalan ng trabaho dahil dun sa nandaming negosyo ng mga katulad nun nung asawa ni Digong, ang dami daw negosyo. Sino ba yung nakita kong merong maraming 7-Eleven? Ang daming mawawalan ng trabaho kapag natalo mga Duterte, syempre, tatanggalin yung mga taga Davao, na mga tauhan. Diba? Kaya talagang ipapanalo nila ang mga Duterte diyan sa Davao. Pero yung sasabihin mong talagang maganda buhay ng mga taga Davao, ang dami nga nag-a-abroad mga taga Davao eh. Meron pa ako isang nabasa sa comment, kasi nag-stalk ako dun sa sa isang page na nakita ko nag-expose ng mga nangyayari sa Davao City. Meron dun isang SM. Dalawa yung SM diyan, hindi ko lang alam kung saang SM eh. Hindi ko kung ano yung SM na sinasabi. Nakalimutan ko na. Nabasa ko yan mga before election. Pero yun yung SM may namamalimos. Kumakain daw sila sa restaurant. Maya-maya may lumapit, nanay, may kasamang mga anak na malimos. Ginawa nung kumakain, sinabi na lang na sige, eto, binigyan na lang daw. Hindi ko matanda kung magkano binigay, basta binigyan, hindi 20, medyo para 100. Binigyan. Binigyan na. Di okay na, nabigyan na. Maya-maya, natandaan nung nagbigay ng 100, yung nagbigay. Nung patapos na silang kumain, bata naman. Lumapit ulit. Sabi nung nagbigay na ako Di ba nanay mo yung kaninang nandito? Natandaan niya yung bata. Ayun. Maya-maya, thank you yung nanay. Thank you po. Duman ulit. Thank you po. Di ba? May namalimos na, binigyan na ng 100. Gusto pang humirit nung pinahirit pa yung parang sindikato. Alam niyo yung gano'n na nabigyan na, hingi pa ulit. Baka nga naman makalusot. SM yan loob ng SM. Sa Davao yan. May namamalimos. Kaya sabi ko, Diyos ko, overrated ang Davao, pero pag napunta ka daw doon, hindi daw ganun kaayos at ganun kaganda ang pamumuhay ng mga taga Davao. Kaya ikaw, Robin Padilla, sa susunod, magtanong ka muna sa mga advisor mo. Kasi kapag impronto, kapag on the spot kang nagsasalita, kabobohan ng mga pinagsasasabi mo, inilaglag mo pa si Digong na binaon sa utang ang Davao, si Sara nagbayad. Kaya sana, pag tinitingnan nyo po ako, tatandaan nyo lagi, si Robin Padilla hindi politiko. Si Robin Padilla, sa 2028, campaign manager ako ni Inday Sara Duterte at ni Amy Marcos. At siyempre, ang mga senador nila, Doc Mata, Jimmy Bondok, Attorney Hillo, at kung sino pa ang pipiliin nila. Tandaan nyo po, ito na yung huli nating pagkakataon. Sana yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, kakausapin nyo sila, hindi tayo pwedeng puro galit. Dadating ang panahon na kayo ay muling susulat sa inyong mga balota. At pagdating ng araw na yan, tandaan po ninyo, yung hope, yung pag-asa. Hindi pwedeng puro politika. Kaya kami galit na galit ni Senator Amy sa Senado kasi puro politika.
Kailangan iisang tabi na natin yung politika at maniwala tayo dito sa Independence Day. Dahil tayo, nakakulong tayo sa politika. Magmula nun, yan ang kalaban natin, politika. Tama si Jimmy Bondok at si Atty. Hilo at si Doc Mata. Ang kalayaan natin, hindi yung pakikipaglaban sa dayuhan. Ang kalayaan natin dapat sa kahirapan. My goodness gracious, great balls of fire. Tandaan nyo, #1 tayo sa Asia nung araw. Bakit tayo nahuhuli? Naglalakad kami sa airport kanina ni Madam Amy. Ang lungkot-lungkot namin dalawa. Ba't anong nangyari sa atin? Ba't naunahan na tayo ng Malaysia? Kaya po tayo na pag-iwanan ng Malaysia dahil may bobo tayong senador na katulad mo. May ubob na senador katulad mo, kaya ala na, napag-iwanan tayo ng Malaysia. Pero alam nyo talagang napakaganda po ng Malaysia. First time kong sumakay ng tren sa Malaysia nung ako'y nag-OFW, nung ako'y nagtatrabaho doon sa Malaysia. Hangang-hanga ako, walang driver yung tren. Hangang-hanga ako, sabi ko, putsang galing naman ito, walang driver yung tren. Malaysia. Walang driver ang tren, samantalang tandang-tanda ako nung nag-a-apply pa ako sa mga agency sa Maynila. Sumakay ako ng sa may monumento, LRT. Hanggang doon sa may nakalimutan ko kung anong istasyon yun. Siksika ng LRT na amoy pawis, mabaho, mainit. Kakalog-kalog na ganon, parang mapuputol yung tren pag nalubak, may lubak na ganon. Kaya nung napunta ako ng Malaysia, hangang-hanga ako kasi ang ganda ng tren doon, may subway pa, ilalim pa sa Masjid Jamek. Yan. Doon pa lang sa airport pa lang, hangang-hanga na ako, napakaganda ng airport nila. Malayong-malayo sa airport ng Pilipinas, sa NAIA. Napunta na rin ako mga airport ng Hong Kong, Macau, China. Gaganda ng mga airport. Talagang the best. Grabe, ang ganda. Pero, may dahilan kasi dyan. Merong katwiran dyan kung bakit tayo napaghuhuli. Kung bakit tayo napag-iwanan. Kasi nga po, dahil sa 1987 Constitution. Pigil na pigil ang pagpasok ng mga foreign investor dito sa atin. Napakahirap magnegosyo ang mga foreign investor dito sa atin. Kasi yung 1987 Constitution, pabor na pabor sa mga Pilipino na mga investor, namumuhunan. Kaya tayo napag-iwanan ng Malaysia. Singapore, maganda rin. Thailand, maganda rin. Actually, talagang isa tayo sa mga nangungulelat. Pero ang kagandahan nito, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, napapaganda niya ang ating ekonomiya ngayon. Nasa second fastest growing economy in Southeast Asia na tayo. Makikita niyo naman yan, mga binalita naman yan sa sa mga mainstream media. So ganun po ang galing ni PBBM, na kahit na hirap tayong makakuha ng mga investor mula sa ibang bansa, kahit na hindi natin sila mapadaling mapapasok dito, talagang magdiskarte si PBBM, ekonomista talaga. Ngayon, etong si Robin Padilla, yung sinabi niyang I me Sara o Sara I me sa 2028, para siguro bigla lang pumasok sa isip niya. Ano ko to? Ito sasabihin ko. Kasi nga, medyo mahina ang utak ito para para palakpakan tayo na tao, para tangkilikin tayo dito sa Malaysia. Magmamagaling ako. So yun na sinabi niya. I me Sara daw, suportahan daw, last hope na daw. Anong last hope? Ano pinagsasabi mong last hope? Last hope ninyo yon, hindi namin. Hindi ng Pilipinas. Last hope ng mga sindikato ni Digong. Kaya kailangang makabalik sa Malacanang ng isang Duterte. Dahil yung sindikato ni Digong hindi makaporma. At ang sindikato ni Digong
hindi makapasok dito sa gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba napansin ninyo? Yung mga yung mga illegal na droga pinapalutang na lang sa dagat. Kasi bawal nga, hindi makapasok. Hirap na hirap sumistema ang mga kaalyado ni Digong na mga drug lord. O, kita nyo? Yung sinasabing last hope na yon, hindi sa amin yun. Last hope na ng mga kaalyado ni Digong yan. Kasi kapag hindi naging presidente si Sara sa 2028, laos. Laos na laos. Laos talaga. Hindi na makakaupo pa, hindi na makakabalik pa ang isang Duterte sa Malacanang. Pwera na lang siguro kung eto naisip ko, baka si Digong bumigay. Baka si Digong biglang masinok doon sa ICC, walang makakita. Bumulagta. Ayun na. Yun siguro, baka kasi nakita naman natin nangyari. Namatay si Cory Aquino, naging presidente si si Pinoy. Baka maulit nga naman, 'di ba? Baka nga naman si Digong bumigay na sa 2028 tapos election. Panalo talaga si Sara niyan. Pero kung hindi ganun mangyayari, malabong manalo si Sara. Kapag ang kumandidato si Tulfo si Erwin Tulfo at kumandidato ulit si Lacson at Soto, tagilid dyan si Sara. At marami pa po ang mga nag-e-emerge na mga magagaling na senador, politiko, mayor, congressman na masasabi natin na pwedeng-pwede sa nasyonal, pwedeng magpresidente. Baka nakakalimutan ninyo, Risa Hontiveros. Ang dami ngayong dyan, daming humahanga, lalo na mga kabataan. Nakita natin nakaraang eleksyon, Bam Aquino at Kiko Pangilinan nanalo dahil sa mga kabataan. Kaya, di ba, wag papakasiguro si Sara. Kailangan ng drastic measure, kailangan ng isang matinding drama para manalo. Pero, di ba, nakasalalay naman yung buhay ni Digong. Kaya itong sinasabi ni Robin Padillang last hope, sa kanila lang yun, hindi sa atin yun. Para lang sa kanya yun. Para lang sa sindikato ni Digong yun. Ngayon, eto. Sinoplak siya ni Sara Duterte. Laglagan na. Kahit si Sara hindi daw alam tong mga pinagsasasabi ni Robin Padilla. Sino nagmukhang tanga? Di si Robin. Sa speech po ni Sen. Robin kanina, Sara Amy po sa 2028, ano pong... Nagulat din ako sa Sara Amy ni Senator Robin at nung umakyat sa stage si Senator Amy at tinanong siya ni Robin, uy, ano ba yan? Tapos sabi ni Senator Robin, basta umuo ka na lang. So, hindi ko alam kung anong nasa isip ni Senator Robin Padilla. Diba? Wala daw kaalam-alam dyan si Sara Duterte. Hindi nga daw niya alam kung bakit bigla na lang yung nasambit ni Robin. Siguro wala na masabi. Kesa siguro natutuyuan na ng laway. Natutuyuan na ang bungbunan. Kaya ganyan na lang ang nasabi. Sara Amy sa 2028. Palakpakan. Nako ala talaga, sablay na sablay talaga tong si Robin Padilla. Sablay din si Amy Marcos. Ang mga pinagsasabi din ni Amy Marcos doon sa Malaysia, parang alam niyo yung meron sila ng mga nakikita na hindi natin nakikita. Ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Tama po yung sinasabi ninyo, dapat imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo, kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa.
inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambaloslos. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Mukhang hindi pa nakapagapo na si Senator Amy dun sa kanyang pinagsasabi na yun, di ba? Kita nyo, mukhang nalipasan po ng gutom. Baka hindi po nagustuhan ni Senator Amy ang nasi goreng, ang biryani, ang chicken curry, ang beef kebab, o ano ba, mga beef rendang, na inihain ng mga kababayan natin para dito sa mga ulaga na ito. Nag-ulaga dun sa Malaysia eh. Biruin nyo, merong dayaan namili ng boto. Bakit hindi ka nagbibigay ng ba't hindi ka magdemanda? Di ba, senador ka? Kung merong namili ng boto, ba't hindi ka magsampa ng demanda sa COMELEC? Hindi mo ireklamo yung mga sinasabi mong namili ng boto. Yung sinasabi mo na nasayang yung bilyong-bilyong pera sa ayuda, parang mas okay na yun na naalaman natin na naging ayuda yung kaba ng bayan. Kesa naman, sa etong kaba ng bayan ay hindi natin alam kung saan nilustay ni Sara. Sino si Mary Grace Piatos? Si Cocoy Villamin? Si Juan Miguel Uwishi? Si Marian Rivera at Shell Jokno? Pati Revilla Hontiveros ginamit para lang makakupit. Yung tinatawag mong tambaloslos, okay na yun. Kesa naman nagnanakaw. Kesa naman sa kawatan. Diba? Kaya naku, mga walang delikadesa. Kayo'y mga magiging senator judge sa impeachment trial, pero sumusup-sup kayo ng tumbong ni Sara dyan sa Malaysia. Masarap yun, yung soup daging. Kaya lang yung soup tumbong. Yung tumbong ni Sara, sinusup-sup nitong si Amy at ni Robin. Naku po, di ba? Alam na kagad, bias to. Dapat dito sa mga to mag-inhibit eh. Sana may magpetisyon na umalis yan sa pagiging senator judge eh. Di ba? Total, hindi naman nanumpa tong si Robin Padilla. Hindi naman to, hindi niya sinot yung roba. Yung robe. Sabi ni Amy, hindi daw kasya. Sabi ni Robin, hindi daw kasya. Sabi naman ni Cynthia Villar, hindi daw siya nasukatan. 4 na buwan, hindi kayo nasukatan. Maliit sa inyo, diba? Mga unprofessional lang talaga kayo. At kayo'y senador ni Sara Duterte at ni Digong, hindi ng taong bayan. Kaya dito po, sa vlog ko na ito, i-share nyo. Bakit? Para maraming makapanood ng mga bobong DDS, para malaman nila mga bobo ang kanilang mga sinusuportahan. Katulad ni Robin. Saka nakakita nun, nilaglag si Digong. Atong si Sara, nilaglag si Robin. Wala daw siyang kamalay-malay sa sinabi ni Robin. Eto namang si Amy Marcos, kumuda ng kumuda, parang puppet. Parang alam mo yung ginaganon-ganon lang yung bunganga ni Amy Marcos. Dahil kailangan niya na makuha ang loob netong si Sara. Kailangan niya na makuha ang loob ng mga DDS. Kaya nagsabi na siya, sabihin ko na yung totoo. Kung totoo yan, hinahamon kita, Senator Amy, idemanda mo yung mga namili ng boto. Diba? Ireklamo mo. Sila General Torre nga na tumupad lang sa tungkulin nila. Ginawa lang yung tama at naayon sa batas. Pinapademanda mo. O etong sinasabi mong namili ng boto, demanda mo. Diba, senador ka? Ay nako. So lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito.
Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas! God first!